morning, mga kapatid. Morning. Welcome to Jesus Ministry Church. Thank you, Lord. Tayo pong manalangin. Let's pray. Father God in heaven, O God, Abba Father, we thank you, Lord, for this day, Panginoon. Sa time na to, Lord, na binigay sa amin, Lord, upang mapupurihan kayo, Lord, worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa pag-iingat sa amin sa buong linggo, sa provision, Panginoon, sa healing, Lord, sa mga galing na nabibigay sa amin ng kasiyahan. Tawa sa umagan ko, Panginoon, maito namin ang aming puso, ang aming spirit, ang aming isipan, Lord, para sa inyo lang, Lord, na-worship namin. Yes, Lord. Salamat po sa umagan ko, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen.
mercy on our God and sing. You are holy, holy. The universe is your majesty. You are holy, holy, holy. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and you answer, and you came to my rescue when I wanna be where you are.
rescue, and I wanna be where you are. I know you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Lord Jesus.
siyang daluyan ng pagpapala, Lord. Salamat po sa inyo. Gamitin niyo po siya, Lord. By the Holy Spirit, Panginoon, kayo po ako magbigay ng kaalaman, Lord, ng understanding, Lord, ng wisdom, Panginoon, sa kanya. Thank you, God. We praise you, Lord. We worship you, God. We trust you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sali. Announce na sali. Good morning, brothers and sisters. Welcome to Jesus Said Ministry Church, P2 San Mateo Rizal, Philippines. We are on our 414th Sunday worship service. Today is February 15, 2026. 291st Midweek Bible Service every Wednesday, 6:30 p.m. Study Book of Joshua, chapter 11, verse 1. Verse 1. Today po, 415 Sunday worship service every Sunday, 9 a.m. until 10:45 a.m. Study Gospel of Luke, chapter 9, verse 1 to 6, sending out the 12 apostles. Please occupy the front seats as much as possible. Please turn off or put in silence your cellular phones. Please refrain from talking with each other and avoid loud noises. Please take the best care using our church Bibles. Love or offering box is in there. Please follow the YouTube Pastor Saudi Mediclor. Oh, yeah. Wedding anniversary, wala dito. Happy birthday to Brother Edgar on February 15, Thursday. God bless you always. You can send your love offerings through, ito po yung mga choices. One is video account number 010330258168 with account name Maria Teresita E. Valenzuela or through GCash 0926410455 Rizalinda D. Mediclor. Sorry. Rizalina D. Mediclor. Sorry. Greetings. Okay, you may now greet each and every. Thank you so much. Let's greet one another.
Sisters Sunday School versus Brother Jimboy. Saan yung tutulong? Okay lang. Okay lang po mga... Medyo natuyo. So, si Brother Jimboy Hindi tama. pa nagsasalita, natuyuan na. Ating speaker. Dito. Okay. Yun. Praise God. So, yun. Okay. So, sige po. Tawagin ko na po si Brother Jimboy. Kaya siya. Brother Jimboy, nagamit ka ng ano? O mic na lang. Meron. Ay, kahit yun na lang. Sige. Teka, lagyan ka tayo para malinaw sa ano. Okay. Sige po. Tawagin ko na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, ito pala. Hello? Hello? Rinig niyo po ako? Wag na mag-mic. Joke lang. Hello? Ayan po. Rinig na po ba ako? Parang lalo po akong kinabahan. Muli, magandang umaga sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po yung DJ po. Ako po si Brother Jim or Brother Jimboy. Kung ikukumpara sa ibang mga miyembro ng Jesus Said Ministry Church, bago-bago lang po ako. Siguro mga ano lang po, 2 years pa lang po kami dito sa... nanggaling po kami dun sa Balubad, sa 47th Avenue sa Nangka. So, dun po nagsimula yung ministry ni Pastor Zaldi. Nagpapasalamat nga pala ako ulit kay Pastor Zaldi sa kay Sister Sally sa 3 taon, no? 3 taon po na pag-outreach at pagbibigay ng word sa amin. Minsan po, especially kapag communion, dinadalaw din kami ng ibang mga sisters, sila sisters, Tess, sila sister Cora. Yung mga naaalala ko po. Ayan po. At tingin ko ito ay pangalawa. Nung una ay, nung nakaraang taon. Kala ko nadala na si Pastor inulit pa. Joke. Ayun po. So, salamat po sa pagkakataon. Pagpasensyaan nyo na po kung medyo na iba yung tono. At sa totoo lang, kinakabahan po. Pero, ayun po. Po? Okay. So, bago po tayo magsimula, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw ito. Salamat at pinagtipon-tipon niyo po kami. At ngayon po ay patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas at buksan niyo po ang aming isipan. At naway ang marinig nila ay hindi lang salita ko, kundi ang salita na nanggagaling sa inyo. At gusto niyo pong iparinig sa kanila. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, again, yung serye po natin o yung pagtuturo po natin sa Jesus Ministry Church ay parte ng inductive Bible study. So, kung hindi nyo pa narinig yung inductive Bible study, ito po yung pagtalakay natin ng mga topics sa Bible, verse by verse, book by book, chapter by chapter. So, nung nakaraang linggo, Luke 8 or tinapos ni Pastor Zaldi yung buong Luke 8. Kung hindi nyo po nasubaybayan, i-subscribe po kayo. Shoutout sa YouTube ni Pastor Zaldi. Andun po lahat ng sermon. Opo. So, makikita nyo po yung nakaraan na pagtuturo. So, ngayon po, gaya po ng announcement kanina, magsisimula po tayo sa Luke 9, starting from verse 1 hanggang verse 6.
So, babasahin ko po siya sa Tagalog. Lucas. So, kung may hawak po kayong Bible, nasa Lucas siya. Pagkatapos ay tinipon Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sila ay sinugo. Sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng kahit ano sa inyong paglalakbay, kahit tungkod man, o supot, o tinapay, o salapi, at huwag ding magkaroon ng 2 tunika. Sana. Sa alinmang bahay kayo pumasok, doon kayo tumigil, at buhat dooy umalis kayo. Saan man kayo hindi tanggapin, sa pag-alis nyo sa bayang iyon ay ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa, bilang patotoo laban sa kanila. Sila'y umalis at nagtungo sa lahat ng mga nayon na ipinapangaral ang magandang balita at nagpapagaling ng mga sakit sa lahat ng lugar. So, yung binasa ko po na mula verse 1 hanggang verse 6, yun po yung unang beses na paghayo o pag-send ni Jesus ng 12 disciples niya. So, kaya po namin nabanggit na tayo ay inductive Bible study, book by book, kasi hindi, kailangan po natin munang makita kung bakit naghahayo na si Jesus or kung bakit na nagsesend si Jesus ng disciples. So, isa ito sa mga transition sa buhay ni Jesus. So, bakit ko po siya nasabi na isa siyang transition? Kung babalikan natin yung buhay ni Jesus mula sa unang taon niya hanggang sa 30th year niya, wala siyang naging ministry, nag-focus siya o namuhay siya bilang tao. And then, nagsimula siya ng ministry on his 30th. So, mula nung 30 years of age, nagpabinyag siya at nagsimula siya ng kanyang ministeryo. At kung babalikan natin yung mga chapter ng Lucas, mula nung nagpagaling siya ng may sakit, nagpalayas ng demonyo, ng buhay ng patay. Oo. Makikita po natin na si Jesus lang ang gumagawa. Kumbaga, masasabi natin na one-man team lang si Jesus, starting from Luke 1 up until Luke 8. Kumbaga, walang iba. Yung mga kumukontra sa mga Pariseo, mga Saduceo, yung mga humaharap sa mga demonyo at nagpapalayas, yung mga humahawak ng may sakit, puro si Jesus lang ang gumawa nun. Kaya siya naging transition kasi nagsimula dito sa Luke 9, doon na niya sinabi, hindi ko kaya nang mag-isa lang ako. Kailangan magsugo na rin o ipasa ko na sa aking mga apostol yung mandate o yung mandato. Okay? Ayun nga. So, kaya naging parang turning point ito para kay Jesus kasi si Jesus naglalakad lang, gumagawa lang siya ng mga miracles niya mag-isa. And, actually, kung babasahin nyo o kung babalikan nyo yung Lucas 8, parang may kulang sa transition kasi yung pinakahuling verse, yung verse 55 and 56 ng Lucas chapter 8, tinutukoy pa nito yung pagbuhay ni Jesus sa batang babae. After nung verse 56, at namangha ang kanyang mga magulang, subalit ipinagbili ni Jesus sa kanila na magsabihin kanino man ang nangyari. Doon po nagtapos yung last week na turo ni Pastor Zaldi. Pagdating ng verse 9, pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12. Parang hindi gaanong tugma, o kumbaga parang may nawawalang pyesa. So para makita natin yon, puntahan po muna natin yung Marcos 6.
Sorry, nagulat ako. Marcos 6. Yan, so, kumbaga, ano lang to, cross-reference lang po. Parehas lang po ng passage, yung Mark 6. From verse 7, andun po yung calling or sending the 12 disciples. Pero bago po tinawag ni Jesus yung 12 disipulo niya, meron pong passage from verse 1 up until verse 6 ng Marcos 6. Kung saan, after niyang buhayin or pagkatapos niyang buhayin yung batang babae, sa Marcos 6, bumalik pa siya sa Nazareth. Bumalik siya sa Nazareth. Basahin ko lang po ng mabilis. Umalis siya roon at pumunta sa sariling bayan at sumunod sa kanyang mga alagad. Kumbaga, bago niya tinipon yung 12, binigyan pa niya ng isang tsansa yung Nazareth. Nakakatuwang isipin kasi nung huling nagsalita po ako dito, yung topic ko rin po ay yung hindi pagtanggap ng mga Nazareno sa turo ni Jesus. So, nung unang beses kasi na pumunta si Jesus sa Nazareth, pinalaya siya at muntikan na siyang ihulog sa bangin at pagbabatuhin. Kung maalala po natin, si Jesus ay nakatakas at nagpatuloy ng kanyang ministeryo. So, bago niya tinawag yung 12, binigyan niya isa pang tsansa. Binalikan niya yung Nazareth. At pumunta siya nung Sabat. Ngunit sinabi ng mga tao sa kanya, saan kinuha ng taong ito ang lahat ng ito? Anong karunungan ito na ibinigay sa kanya? Anong mga makapangyarihang gawa ang ginagawa ng kanyang mga kamay? Ganun pa rin yung response na, hindi ba ito yung karpintero na anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Yan. Kaya, kung makikita natin, skipping sa verse 5, hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling. Kumbaga, hindi pa rin naniniwala yung mga tao sa Nazareth. Kaya, walang masyadong naging miracles and signs and wonders na nangyari sa Nazareth. Doon sa pangalawang pagpunta niya sa kanyang hometown or home city. Tapos, in verse 6, naggilalas siya sa kanilang hindi pagsampalataya. So, kumbaga, nakita ni Jesus, 2 beses ko nang binigyan ng pagkakataon yung Nazareth, pero wala talaga. So, anong ginawa ni Jesus? Siya'y lumibot na nagturo sa mga nayong nasa paligid. So, mula Nazareth, nagbahay-bahay or kumbaga, nagpunta si Jesus from village to village para magpatuloy ng kanyang pagturo or para ihayag ang magandang balita ng Panginoon. So, yun po yung nawawalang transition na nais kong ipalabas dun sa Lucas 9. So, bago siya nagtawag ng 12, sabi niya, kumbaga, siya lang talaga mag-isa. Yung mga disipulo, nakasunod lang sa kanya, nakikinig lang sa kanya, pero siya yung mismong gumagawa ng pagpapagaling ng may sakit, pag-minister ng mga tao, pagtuturo, at kumbaga, kung titignan po naman natin yung pinakadulo ng verse 9 sa Lucas, makikita natin na after nung ginagawa niya, ay pupunta na siya pa Jerusalem. Sa verse 51, kung tama yung aking pagkaka-take note. Yan. Nang malapit na ang araw upang siya'y tanggapin, ito yung Lucas 9, verse 51. Nang malapit na ang araw upang siya'y tanggapin sa intaas, itinutok niya ang kanyang sarili pagpunta sa Jerusalem. So isipin nyo, nasa chapter 9 na po tayo ng Lucas. And wag po kayo mag-alala, hindi po ako abot ng verse 51. Pero kung titignan kung sisilipin natin yung Lucas 9:51,
patapos na yung ministeryo niya sa Galilee, papunta na siya ng Jerusalem. At alam naman po natin, kapag nagsimula na po niya yung ministeryo niya sa Jerusalem, andun na po yung mga pangyayari kung saan mapupunta na siya sa paghuli sa kanya, pagpako sa kanya sa krus. Kumbaga, konti na lang yung oras ni Jesus para ipalaganap ang salita ng Diyos. So, siguro, nasa isip ni Jesus, hindi ko kaya na mag-isa lang ako, village to village, ako lang mag-isa gagawa ng trabaho. Kaya, panahon na para maghayo ng 12. Amen? Yan. So, maraming salamat. So, dito sa pagtawag sa 12, actually, kung babalikan nyo, mula nung Lucas 6, I think nung nireview ko, si Brother Don may nag-discuss nung 12 disciples. So, kumbaga, natawag na yung mga 12 disciples nung Luke 6 pa lang. Pero nung tinawag sila, hindi pa sila yung nag-minister. So, kumbaga, nagkaroon ng steps or nagkaroon ng mga stages bago tuluyan ihayo ni kumbaga bago sabihan ni Jesus na humayo kayo at mangaral. So yung pinakaunang beses na tinawag niya yung mga disciple, actually nagsimula yan sa Lucas or sa John 1 nung tinawag niya sila Pedro, sila Peter, si James and John and si Andrew. Nung time na yon, nung tinawag pa lang sila, tinawag sila para maniwala na ako ang Mesiyas. Pero nung tinawag ni Jesus yung mga disciples at that time, hindi pa sila nangaral at hindi pa sila sumunod. Actually, nung John 1, after magsabi ni Jesus na ako ang Messiah, believe in me, after nun, bumalik pa sila sa kanilang sariling buhay. So, kumbaga, hindi pa agad humayo yung mga disciples. Sa John 1, they are just called to believe. Kumbaga, tinawag pa lang ni Jesus yung mga disciples para maniwala sa Kanya. And then, sa Lucas 5, verse 10 and 11, doon pa lang tinawag ni Jesus na, simula ngayon, hindi na kayo mangingisda ng kumbaga, hindi lang kayo mangingisda lamang ng isda, kundi mangingisda kayo or you will become fishers of men. So, kumbaga, sa una, sinabi ni Jesus na maniwala kayo sa akin. Yung pangalawang beses na tinawag ni Jesus yung mga disciples, sumunod kayo sa akin. So, it's a call for discipleship. So, yung una, call to be a believer. Yung pangalawa, call to be a disciple. Okay? And then, in chapter 6, yung nabanggit ko po kanina, tinawag ulit. Ito, specific na sila. Out of the hundreds na naniniwala kay Jesus sa Luke 6, tinawag niya yung 12. Amen? So, yan. So, nung tinawag yung 12, they are called to be apostles. So, ito yung 12, kumbaga sinabi na Jesus, hindi kayo basta-basta mananampalataya o hindi lang kayo basta-basta disipulo. Kayo ay tinatawag ko na 12 apostol o magiging kasama ko. So, yun yung pangatlong beses na tinawag ni Jesus yung mga disciples. And then, itong pang-apat, Lucas 9, ito yung pagtawag sa kanila na maging mensahero. A call to be messengers of the Word of God. So, kumbaga, hindi po natin to ipapasada na bigla na lang natin babasahin yung Lucas 9 kung hindi po natin hihimayin na kung hindi po tayo nanggaling sa Lucas 1. Kaya nga po, papasalamat din ako kay Pastor Zaldi na
talagang yung aral natin, book by book. Kasi nung inaral ko rin po, nababalikan ko po yung mga previous na turo. Ito, nung part na to, unang beses na tinawag, pangalawa, pangatlo. At kung makikita natin, ngayon yung pang-apat na pagtawag ni Jesus. So, in essence po, pwede po natin i-apply yon sa atin. Kung tayo po, alam ko, marami naman po sa atin na medyo matagal-tagal na sa kay Kristo, naniniwala, pwede po natin suriin yung buhay natin. Nasang phase na ba tayo ng pagtawag ni Jesus? Nasa paniniwala pa lang ba? Kung tayo ay bagong manampalataya pa lang o kakakinig lang natin ng Word of God, baka nandun pa lang tayo sa stage 1, a call to believe. Diba? And when Jesus said, believe in me, sabi niya sa mga disciples, hindi pa niya siya pinasunod. Kumbaga, bumalik pa rin sila sa kanilang mga, kumbaga sa dati nilang mga ginagawa sa buhay. Tapos, lumipat sila sa stage 2. Tingin ko, kaya nyo na akong sundan. So, come with me and become fishers of men. So, baka nasa stage 2 na kayo. Medyo may alam na kayo sa salita ng Diyos at pwede na kayong maging disipulo o pwede pa kayong magpalalim pa. At pagkatapos niyong lumalim, pangatlo, you are called to be disciples or be apostles. And hindi ko naman po sinasabi na lahat tayo magiging apostol pagkatapos ng turo ko. Pero yun po yung pangatlo. Yung kumbaga, pagsunod, kumbaga, sinundan nila si Jesus, sinundan nila yung turo ni Jesus, tinignan nila kung paano nagpagaling si Jesus, nagpalayas ng demonyo, at nagbuhay ng patay si Jesus. At nung pang-apat, sabi ni Jesus, nakita niyo na lahat. Nakita niyo na lahat ng ginawa ko. Nagturo ako, nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, nagbuhay ng patay. Ngayon, habang nandito pa ako sa lupa, kayo naman ang humayo. So ngayon, nasa stage 4, kumbaga, kung sasabihin natin, nasa pang-apat na, pang-apat na po yung mga disciple. Pasensya na po kasi naghahanap pa ako ng Tagalog. Ayan po, ayan. So, mabilis po ba ako? Okay lang. Okay. So, ayan po, nung humayo sila, actually, sa Mark 6, verse 7, humayo sila by twos o magkapares. Pero hindi ito nabanggit sa Lucas 9. Kumbaga, so, pwede nating isipin na silang 12 ay humayo ng tigda-dalawa, so bali 6 teams. Pero, even though humayo sila by pairs, yung pagtuturo nila, lahat sila nagturo on their own. Hindi sila yung may tagaturo tapos yung isa back up lang. Lahat talaga yung 12 yon nagturo. Okay? So, makikita natin, ito yung unang field experience. Gaya nga sinabi ko, up until Luke 8, si Jesus lang lahat ng gumawa. Kaya ito yung pinakaunang pagsabak ng mga disipulo. And kung titignan nyo yung profile, diniscuss na to nung Luke 6, makikita nyo yung mga disipulo, hindi naman sila ganun kaaral. Wala naman kayong maririnig na Pariseo na naging disipulo ni Jesus o kaya rabbi, diba? O kaya, kumbaga, scholar. Lahat, actually, halos lahat yung 12 mga ordinaryong tao lang na nakinig at naniwala kay Jesus. Pero, despite them being ordinary men, napaka-extraordinary ng mandate o ng pinapagawa sa kanila ni Jesus na magpangaral. And, actually, kung titignan po sa pananaw ng mga tao, parang mahirap yata yun kasi kung kukuha tayo ng ano ba yung ano natin, apprentice. Kung kukuha tayo ng apprentice natin, gusto natin yung may credibility or may experience, di ba?
Kung kukuha tayo ng, kunyari, ikaw ay may-ari ng isang kumpanya o isang negosyo, gusto mo may kasunod ka, may aako ng negosyo mo. Gusto mo yung may aral din o kaya yung may dulong din. Pero si Jesus, yung ministry niya dun sa 12, despite them being ordinary fishermen, yung iba, kumbaga, hindi naman ganun kataasan yung estado, dun pa rin pinagkatiwala ni Jesus sa 12. At actually, kung magpa-fast forward tayo, nung time na pinako si Jesus or nung time na dinakip si Jesus, tong 12 to, lahat sila nagsitakas. They fled. Kumbaga, nagsitago sila, natakot sila nung hinuli si Jesus. Kung iisipin ng tao na kung bakit kasi ito yung mga kinuha ni Jesus, nagsialisan sila, kumbaga, nagsikalat sila nung hinuli si Jesus. Pero, by the grace of God, makikita naman natin nung pagkabuhay ulit ni Jesus at pagpunta ng Holy Spirit in Acts. Etong 12 ordinary men na ito, they will be empowered by the Holy Spirit and they will be pillars of our church. So, kumbaga, kahit ganun yung background nila or kahit ganun yung estado nila, at the end, I think makikita natin na sila yung magiging pillar ng church ni Jesus at that time. Ayan. Amen. So, kumbaga, very special po itong 12. At actually, idadagdag ko lang bago po tayo magpatuloy na si Jesus hindi lang po 12 yung tinawag niya. Kung sisilip po tayo sa Lucas chapter 10. Yan. So kung wag po kayo mag-alala, hindi ko pwede discuss yung Lucas 10. Pero kung titignan lang po natin yung Lucas chapter 10, tatawag ulit si Jesus dito, pero hindi na 12. Ano po nakalagay? Ang isusugo ni Jesus dito ay 70. Kumbaga, si Jesus tumawag ng 12 ng Lucas 9 and then Lucas 10, pero hindi na po ako yun. Baka si Brother. 70 na po yung tatawagin ni Jesus. Baka lang naman, hindi ko naman po sinasabi. Okay? And itong 70 na to, nung tinawag ni Jesus, by pairs din po sila na humayo, and same thing. Sila din po yung, kumbaga, nangaral din po sila, nagpagaling din po sila ng may sakit. I think it's in verse 9 na makikita natin na nagpagaling po sila ng may sakit. And then in verse 17, kasi hindi ko na po babasahin ng buo, yung important points lang po. Yung verse 17, bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakot sa amin sa inyong pangalan. Kumbaga, yung 70 na hinayo ni Jesus, may same calling din, pero gusto ko lang pong sabihin na itong 70 na to, hindi siya yung 12. Kumbaga, unique pa rin yung 12 disciples at iba pa rin yung 12 disciples niya or yung 12 apostles niya dun sa 70 na tinawag niya noong Lucas 10. So, mapapatanong kayo, si Jesus naman pala pwede magtawag ng 70. Bakit 12 lang, di ba? Kumbaga, kung by the end of Luke 9, papunta na siya ng Jerusalem para magpapako sa krus, magpahuli, at para mamatay, konti na lang yung oras niya eh. Bakit 12 lang yung tinawag niya ng Luke 9? Di ba? Pwede naman tawagin niya, dapat 70 na agad, di ba? O kaya mas marami pa. Kumbaga, ang daming naniniwala kay Jesus at that time. Bakit yung 12 lang yung tinawag niya? Nagtitipid ba si Jesus at that time? Or ano bang nasa isip ni Jesus at that time? Actually, kung babalikan naman natin yung history ng mga Hudyo, actually, tuwing
Wednesday, meron po tayong Bible study ng Old Testament. Tama po ba? Midweek. Yan. So, doon, mahahagingan niyo po. Sa Old Testament po kasi, may 12 tribes of Israel. Yan. So, kumbaga, yung Old Testament, yung 12 tribes of Israel, nag-carry over siya hanggang sa New Testament. Pero, at that time, yung mga Jews, hindi sila naniniwala kay Jesus at that time. Kumbaga, hindi sila believe. Despite all the healing, signs, and wonders na ginagawa ni Jesus, hindi naniniwala yung mga Jews. So, kumbaga, in essence, or, kumbaga, let's say, symbolic. Kasi hindi naman siya directly sinabi dito. Pero symbolically, yung 12 disciples na to, it represents na kung hindi gumana yung 12 tribes from the Old Testament, eto na yung bagong 12 disciples that will form a new covenant. Kaya siya naging New Testament, di ba? Ito na yung bagong covenant ng 12 disciples na magiging pundasyon ng simbahan. Okay? And although you will say, sasabihin nyo na sa 12 na yun, nandun si Judas, di ba? So, nung time na namatay si Judas, pinalitan siya agad. And I think si Matias po yata yung pangalan ng pinalit kay Judas. So, ganun po ka-importante yung 12. Nung nawala yung isa, nung naging 11 sila, the disciples, I think, voted para magkaroon ulit ng 12, para ma-establish na 12 pa rin yung magiging apostles of Christ. Ayan. So, bakit importante yung 12? In Ephesians 2, verse 20, or in Efeso 2, verse 20, makikita po natin, itinayo sa saligang inalay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok o yung cornerstone. So, kumbaga, si Jesus na cornerstone, tapos yung kasama niya na magiging pundasyon ng mga simbahan ay yung mga apostles. So, yung mga 12 apostles. So, ganun po siya ka-significant. And also, sa Lucas 22, verse 29 up to verse 30, makikita po natin doon, Lucas 22, 29. Although, sasabing 30 po. Yan. So, in English, maganda po sa yung pagkakasabi ng English. Hindi, kahit Tagalog na po. Pero babanggitin ko lang yung English. Kasi sa English, I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. So, kumbaga, significant yung 12 na number, kasi 12 lipi ng Israel yung binabanggit in Luke 22, verse 29 na, eto na ba yung 20? Ayan. At inilalaan ko sa inyo kung paano ang Ama ay naglaan para sa akin ng isang kaharian. Ito po. Upang kayo'y kumain at uminom sa aking hapag sa kaharian ko at kayo'y umupo sa mga trono na hinuhukuman ng ang 12 lipi ng Israel. So, kumbaga, ganun ka-important yung 12 apostles. Kaya, siguro nauna yung 12 apostles bago yung 70 na sumunod in Luke 10. Okay? At huling emphasis ko lang kung bakit 12. Kasi ako, natanong ko, bakit kaya 12? Pwede yung 24, di ba? 48. Yun. In Revelation 21, verse 14, last na po. Revelation 21, verse 14. Hindi, sige po, kahit Tagalog na lang. Ayan. 14, 14. Ayan. So, kung makikita po natin, at ang kanyang ulo at kanyang buhok ay 21 po. Ay, po, pasensya na po. So, kumbaga, makikita natin sa Revelation 21 verse 14 na itong 12 apostles na to
Ayan. At ang pader ng lungsod ay may 12 saligan. At sa mga ito, ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ganun po ka-importante yung 12 apostles ni Jesus na even at the very end of the book, the Revelation, kumbaga, nangyari na lahat-lahat, pero makikita natin sa, I think ito yung sinasabi na lang bagong Jerusalem, after nung rapture, kumbaga yung bagong kalangitan, makikita pa rin natin yung pangalan ng 12. So, kumbaga, sending out the 12 is not just for evangelism purposes o hindi lang sa pagpapahayag ng salita o pagpapahayag ng magandang balita, kung hindi, ito rin ay statement ng paghuhukom. Kasi kung makikita niyo sa mga verses natin kanina, yung 12 na yon yung maghuhukom sa Jerusalem. Maliwanag po? Amen. So, maraming salamat. Sisimulan ko na po sa verse 1. Intro pa lang po. Ako po, alam niyo po ba, gusto ko lang i-share sa inyo na nung time na nagdi-discuss kami ni Pastor, confident pa ako, sabi ko, Pastor, siguro kaya ko verse 1 hanggang verse 17. Kaso sabi ko, intro pa lang tong ginawa ko, wala pa akong verse 1. Nagdadasal na ako, Lord, sana patawarin ako ni Pastor Salvi. Hindi ko kaya hanggang verse 17. Kaya wag po kayong mag-alala. Hanggang verse 6 sabi po tayo. Opo, natapos ko na po yung introduction. Babalikan na po natin yung pero gusto ko lang po kasi ilinaw sa inyo na bago dumating yung 12, may historical background and po, sana po ay nakuha po natin. Pero kahit ako po, pag iniisip ko, sabi ko, intro ko pa lang yun. Simulan ko na talaga. So, balik na tayo. Baka nawala tayo. Basahin ko lang po ng mabilis. Lucas 9, verse 1 up until Lucas 9, verse 1 up until So, tapos na tayo. Pagkatapos, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad sa lahat. Okay? So, kumbaga, itong 12 to, medyo magkakakilala na sila kasi yung dalawa magkapatid. So, 4, tapos, I think, 6 sa 12 apostles ay mangingisda. Kaya, halos magkakakilala na sila. Pero yung the rest of the 6 hindi naman mangingisda. So, kumbaga, ito pa lang yung isa sa mga unang beses na sila ay nagtagpo-tagpo at nagkakilala ng bilang 12 o bilang isang grupo. Okay? So, in verse 2, sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Yeah. So, kumbaga, ano ang mandate ng 12? Ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng may sakit. So, kung iisipin natin, again, nasabi ko kanina, ito yung unang beses na hahayo sila. So, kumbaga, kung ikaw yung tao na pangangaralan at that time, mapapaisip ka, paano kaya nila malalaman na legit? O kaya, paano ba malalaman na totoo yung sinasabi ng 12? Kasi tayo ngayon, mapalad po tayo kasi meron po tayong Bible. Kumbaga, kung kunyari, anong man sabihin ko, ano man sabihin ng nagsasalita dito, pwede natin, nasa Bible ba yan? Kumbaga. Pero at that time, hindi pa nasulat yung New Testament. Wala pang New Testament noon. So, nung humayo yung 12, siguro, sumagi sa isip ng mga tao, paano namin malalaman na ito yung parte ng 12? So, kailangan, ang validation o yung, kumbaga, yung pagpapatunay
na yung pagpapangaral nila ng mabuting balita ay galing sa Diyos, kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ up until Luke 8, that same signs, wonders, and miracles, yun din yung gagawin ng 12. So, kumbaga, para makita mo na parte sila ng 12, kung ano yung ginawa ni Jesus, dapat nagagawa din nila. So, yung pagpapagaling ng may sakit, isa yun sa mga bagay na nagagawa ni Jesus. So, yung 12, nagagawa din nila. Actually, if we cross-reference o sa ibang book, I think sa Mark din ata or sa Matthew, aside from healing the sick and casting out demons, meron din silang power to raise the dead. Okay? So, gusto ko lang po i-point out. Ayan. And from verse 2 up until verse 6, makikita natin yung profile o ano nga ba yung katangian ng pagiging isang apostol ni Jesus. Ayan. So, ang pinakaunang profile or ang pinakaunang katangian ng mga apostol ni Jesus ay yung sa verse 2, pagpapangaral ng salita ng Diyos. Ipangaral ang kaharian ng Diyos. So, kumbaga, alam ko ngayon, marami nang nagsulputan na mangangaral. And minsan makakita tayo ng pangaral na hindi na nakasentro sa kaharian ng Diyos. May mga nangangaral na may motibo. Ako, in my own experience, may mga nangangaral na kumbaga, may political agenda. Narinig niyo na ba yun? So, minsan may ganun may halo na agenda na hindi para kay Lord. O kaya may mga mangangaral na bago magpangaral, magre-require muna sa inyo ng offering. So, kumbaga, sa panahon ngayon, marami ng klase ng turo. At yung mga turo na yon, kailangan nating makita kung alin yung turo na nagpapatungo sa kaharian ng Diyos at yung alin yung turo na may halo. Kumbaga, hindi puro o may kasamang personal na agenda. So, isa sa mga dapat nating tandaan, isa sa mandato or isa sa mga description ng pagiging isang apostol, kapag ang turo ay pagpapangaral sa kaharian ng Diyos. Okay? So, gusto ko po i-point out yun dahil, ayun nga, marami na tayong narinig na turo. Kumbaga, bukas na po tayo sa social media. I think, especially yung mga elders natin, minsan may nakikita sila, uy, magandang passage to napakinggan ko sa Reels, o kaya napakinggan ko sa YouTube. So, kumbaga, kailangan pa rin natin suriin kung anong klaseng turo yung binibigay sa atin. Amen? Amen. So, pangalawa, upang magpagaling ng may sakit, dito natin makikita yung second profile ng mga apostol. Ito yung pagbibigay ng compassion. Okay? So, in a lot of times na makikita natin si Jesus, kahit may multitude, hindi niya hinahayaan. Di ba? Nabasa natin, nagpakain siya ng 5,000. Nagpakain siya ng 4,000. Pag may sakit na nadadaanan, hindi nag-hesitate si Jesus na magpagaling ng sakit. And yun din yung mandato ng mga apostol. Actually, yung pinaka-huling sermon na napakinggan natin, yung pagpapabuhay ng balita bata at pagpapagaling ng may sakit, yung humawak lang dun sa, ano bang tawag doon? Laylayan nung damit ni Jesus. Kumbaga, kahit ganun lang yung ginawa nung si Jesus, because of His compassion, pinagaling at kumbaga, nag-perform pa rin siya ng healing and binuhay pa rin niya yung maliit na bata na namatay na. So,
Ayan. So, hindi man nasabi dito sa Lucas 9, in Matthew 10 verse 8, doon natin makikita na magbubuhay sila ng patay. So, kumbaga, yung tatlong yon, pagpapagaling ng may sakit, pagpapalayas ng demonyo, at pagbuhay ng patay, yun yung tatlong, kumbaga, yun yung tatlong miracles na nagagawa ng mga disciple na nagtuturo sa pagiging compassionate ni Jesus. At kumbaga, dito natin masasabi na si Jesus ay tagapagligtas. Amen po ba? Sa unang Timoteo 4, 1 Timothy 4, verse 10. Tama ba? Unang Timoteo 4, 10. Yan. Sapagkat dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap sapagkat nakalagat ang aming pag-asa sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao. Yan. So, kumbaga, nakalagay dito sa verse na to na si Jesus ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Lalong-lalo na dun sa mga naniniwala sa Kanya. So, kumbaga, makikita natin na yung pagpapagaling ng sakit, yun yung pagliligtas ni Jesus sa physical nating karamdaman, yung pag-cast out ng demons, yun yung pagsasalba ni Jesus sa atin sa, kumbaga, sakit natin spiritual, dahil hindi lahat ng sakit ay physical, at lalong-lalo na ang kumbaga, ang ultimate na kalaban talaga ng tao, ang kahantungan talaga ng tao, ay ang kamatayan. So, pati, kahit kamatayan, kaya tayong iligtas ni Jesus. Okay? So, on that way, kumbaga, yung tatlong yon, yung pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, pagbuhay ng patay, in a way, nagre-reflect, o kumbaga, nakikita din natin yung pagiging tagapagligtas ni Jesus, and in a manner na sinasabi sa mga apostol, kung ano yung nakikita ng tao sa akin, yun din yung dapat makita sa inyo. Amen po ba? Ayan. Amen? So, balikan ko lang po yung Lucas. Sorry, Lucas. Lucas 9. Ayan. Ayan. So, one last thing, in Mark chapter 12, verse 38, sasabihin ko na lang in English, beware of the scribes who like to laugh and walk around in long robes. They like respectful greetings in the marketplace. Tama po. Ay, sorry po. Mark 12, verse 38. 12, 12, 38. Sorry, 38. Tama po yung 12. Ayan. Ay, sige. English. So, beware of the scribes who desire to go around in long robes, love greetings in the marketplace, and, ay, may kasunod po. Hanggang 39 lang po siguro. Ayan. So, aside from that, they like places of honor, and the best places at the feast. And actually, hanggang verse 40 po. Okay, so. Hindi, 40 na lang. At yung panghuling statement, who devours widows' houses and for a pretense
make long prayers, they will receive greater condemnation. So, kumbaga, kaya po, idiniin ko yung pagiging compassionate or kumbaga, isa sa katangian ng pagiging apostol yung pagiging compassionate kasi may mga iskribo or may mga nagtuturo back in the time of Jesus and I think hanggang ngayon na kumbaga walang ginawa kundi habang nagtuturo sila ay kumbaga kung i-translate natin yung devouring of widows' houses, kumbaga kumukuha lang sila ng resources ng mga tinuturuan nila. And ako, nagpapasalamat ako. I can confidently say na hindi naman po ganito sa simbahan natin. So, praise God. Pero nakakalungkot isipin na may mga simbahan o may mga nagtuturo na ang goal ng pagtuturo nila, again, yun nga, puro ba o para ba sa kaharian ng Panginoon yung pagtuturo nila o may kahalong personal na agenda? Ito ba ay pagpapayaman? Ito ba ay may sariling hangarin? Gaya lang ng sinabi dito sa verse na ito. So maraming salamat. Pagpasensyahan nyo na kung madalas na translate ko sa English kasi English ko talaga yung pinanggagalingan ko. Pero ayun nga, dahil Tagalog po yung mga Bibles natin, gusto ko rin po na mas maisalin sa inyo ng Tagalog. Okay? Ayan. So, in verse 3, so tapos na tayo sa verse 2, verse 3 naman, at sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng kahit ano sa inyong paglalakbay. Ayan. So, bakit kaya? Bakit ayaw magpadala ni Jesus ng kahit ano? So, actually, sabi rin yan sa Matthew 10 verse 8, freely you have received, freely give. Ayan. So, kumbaga, sinasabi sa mga disciples, huwag kayong kukuha ng kahit ano. Actually, huwag kayong magpabayad. Ayan. So, medyo mahirap isipin. Kasi, kumbaga, sa panahon ngayon, mahirap mahirap magministeryo nang wala kang resources. Ayan. Pero, ang sabi ni Jesus, huwag kayong magdala ng kahit ano sa inyong paglalakbay. Ano yung mga hindi pinapadala? Kahit tungkod man, o supot, o tinapay, o salapi. Ayan. So, isa-isay natin. Tungkod. Actually, nung tinignan ko yung Mark 6 verse 8, medyo iba lang. Pero mamaya, ma-reconcile natin siya. Sa Mark 6, Marcos 6, at ipinagbilin niya sa kanila na huwag silang magdadala ng anuman sa kanilang paglalakbay maliban sa isang tungkod. Okay, so, Mark 6 verse 8. So, sinabi sa Lucas 9, huwag magdadala ng tungkod. Sabi sa Mark 6 verse 8, magdala ng isang tungkod. Paano kaya yun? Hindi. So, kailangan nating aralin, bakit ito may tungkod? Yung Lucas 9, walang tungkod. So, ang nangyari po doon, kailangan po natin aralin yung history ng paglalakbay ng mga excuse me. Yung history ng paglalakbay sa Israel. So, hindi naman po siya kagaya ng paglalakbay sa atin ngayon na may transportasyon. Ang paglalakbay sa Israel noon, lakad lang. Tapos yung tungkod, kaya po may nababanggit dito na tungkod kasi walking stick po siya. Kumbaga, sa mga medyo may edad na siguro, alam niyo, pag medyo mahirap yung lakarin, maganda po talaga na may walking stick para kung hindi kayo madulas. And doon sa Israel kasi hindi siya patag eh. May, kumbaga, maburol yung geography ng Israel. So may pataas, may pababa. At kailangan nila ng tungkod. Ang sabi sa Lucas 9, wag take nothing for the journey, neither stops with S. So, kumbaga, hindi mga tungkod,
Pero dito sa Marcos 6, sabi, magdala ng isang tungkod. So, ibig sabihin lang po nung Lucas 9, wag magdala ng extra na tungkod. Yun po. So, para malinaw lang, may S kasi yung, o kumbaga mga yung sinabi dun sa Lucas 9. So, imbes na magdala ng mga tungkod, isang tungkod lang dapat yung dalhin ng mga disciples. So, bakit may extra? So, tayo, pag may extra tayo, kasi iniisip natin, baka mawala yung isa, di ba? Kunyari, may extra kang payong, kasi baka, hindi naman natin sabi, mawala yung payong na dala mo. Dito naman, kaya kami extra stick, may extra tungkod, kasi kahoy lang naman yung tungkod nun, wala namang stainless steel na tungkod natin. So, may chance na yung stick na yon baka mabali, masira. Or, kung aaralin po natin yung history ng mga travelers ng Israel, yung tungkod na yun, hindi lang nila walking stick. Minsan, ano sila nare-raid sila ng mga bandits or ng mga, ano ba yun? Mga tulisan. Ayun. So, kapag may mga biglang masasamang loob sa ano nila, yung walking stick nila, yung self-defense nila. Pero sinasabi ni Jesus dito, hindi nyo kailangan magdala ng extra. Kung ano yung dala nyo walking staff, or kung ano yung dala nyo tungkod, yun lang ang dalhin nyo. Amen? Amen. Malinaw po ba? Mabilis po ba? Hindi naman. Oh, kasi verse 3 pa lang tayo. Verse 3 pa lang tayo. Ayan, so bukod sa tungkod, ano pa yung supot. Ayan, actually hindi siya supot in English, bag siya. So, yung supot, para siyang kung alam niyo yung belt bag, o kung saan yung mga tao that time, nilalagay nila yung resources, especially yung pera nila, sa kanilang belt bag. So, sinasabi ni Jesus dito, huwag kayong magdala ng bag. Huwag kayong magdala ng supot kasi, yun nga yung mandate niya, hindi kayo magpapabayad o hindi kayo maniningil sa inyong ministeryo. So, kumbaga, hindi nyo kailangan ng bag. Hindi naman kayo maniningil. Amen? Ayan. So, don't take bread. So, parang, bakit naman walang tinapay? Ako, magutumin pa naman ako. Kung ako yan, baka na, Jesus naman. Okay na magbaon dyan. So, kumbaga, don't take bread. So, yung bread din kasi nilalagay din sa bag yun eh. Although, hindi siya iba yung bag nung para sa pera or supot ng pera. Iba rin yung bag na sinasalakbay nila para lagyan nila ng pagkain. Ayan. So, nung sinabi ni Jesus na do not take bread, kumbaga, it's a way of saying na sinasabi ni Jesus na lahat ng pangangailangan nyo, pati yung pagkain nyo, ako ang bala or sasagutin ko. So, hindi nyo kailangan magdala ng tinapay. Ayan. And, ayan. Ano pa hila? At panguling-uli, yun, salapi. Yun. So, kung wala kang supot na lagayan ng salapi, wala ka rin lalagyan ng salapi, di ba? So, kumbaga, in tandem yung wag magdala ng tinapay at wag magdala ng salapi. Kasi, yun nga, sinasabi nga ni Jesus na He will be providing for the apostles. Ayan. So, kumbaga, ganun yung utos ni Jesus dun sa mga disciples, pero parang mahigpit, di ba? Tingin nyo ba, mahigpit ba? Parang mahigpit. Medyo mahigpit nga. Pero alam nyo ba, idadagdag ko lang, although, hindi naman pag tinignan nyo yung Matthew 5, wag din magdala ng extra na sandal, saka extra na tunic, or yung, ano bang Tagalog? Tulika. Yun. So, tunic. So, wag magdala ng extra na sandalyas at tunika. So, bukod dun sa hindi pinapadala ni Jesus sa Lucas 9, di rin siya nagpapadala ng, kumbaga, extra damit at extra sapatos. So, ganun ka extreme yung sinabi ni Jesus. Pero, kung titignan naman natin sa kabilang banda, may gustong ituro si Jesus sa mga apostles niya na, andito ako, magtiwala kayo sa akin, at ako ang magbibigay ng pangangailangan niyo. Amen? Amen.
So, kumbaga, ganun yung naging mandato ng mga apostol. Pero tingin nyo ba, hanggang ngayon, ganun pa rin ang mandato? Actually, para medyo gumaan naman. Baka pagkatapos nito, hindi na kayo magdala ng wallet. Hindi na kayo magdala. Hindi naman sa ganun. Actually, sa Luke 22, verse 35, Lucas 12, Lucas 22, starting sa verse 35. Yan. Okay na yun, actually. So, binalikan ni Jesus yung sinabi niya sa Luke 9. Kinausap niya ulit yung mga apostol. Sabi niya, nung kayo'y suguin ko ng walang supot, ng salapi, supot ng pagkain, walang sandalyas. Tinanong ni Jesus, kinulang ba kayo ng anuman? At, ang magandang sagot, hindi. So, amen, di ba? So, nung time na nagsugo si Jesus, walang nakuhang pagkukulang or walang kinulang. Sorry. Kumbaga, they were sufficiently provided. Englishin ko na lang. So, amen. And then, sinabi niya in verse 36 and 37, so, kung noong Luke 9, sinabi ko na huwag kayo magdala at hindi kayo nagkulang, siguro naman pwede na kayo magtiwala sa akin, sabi siguro ni Jesus. Kasi nung Luke 9, hindi naman kayo nagkulang nung sinabihan ko ngayon. Pero ngayon, sabi niya, ang mayroong supot ng salapi ay dahil ito. At gayon din ang supot ng pagkain. At ang walang tabak ay ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Tinuloy pa niya, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kasulatan ito ay kailangang matupad at ibinilang siya sa mga suwail sapagkat nasusulat tungkol sa akin ay natutupad. So bakit nag-iba yung tono ni Jesus sa Luke 22? So again, nung Luke 9, si Jesus present pa sa kanila. So nung naghayo si Jesus, kaya kung mag-provide sa inyo, huwag kayo magdala ng kung ano, at pinahayo sila. So nung Luke 22, iba na yung storya kasi si Jesus dito ay papunta na dun sa kumbaga, nakasulat na o nakapropesiya na siya ay dadakpin, ipapako sa krus at mamamatay. So at that time, mawawala na si Jesus, kaya sinabi niya, kung may supot kayo, dalhin niyo yung supot. Kung makapagdala kayo ng pagkain, magdala kayo ng pagkain. Kung wala kayo pang self-defense, kasi di ba, hindi siya nagpadala ng stick last time. Ngayon, nagpapabili siya ng tabak or ng small sword. Kumbaga, kasi si Jesus wala na or kumbaga, hindi na masusubaybayan ni Jesus yung mga disciples. So, in a way, kayo, huwag naman kayo matakot na hindi nyo na kailangan magdala ng wallet, hindi na kayo kailangan magdala ng pagkain. Ang sinasabi lang ni Jesus, nung time na sinabi ko yun sa Luke 9, it's for you to know that you can trust me. Yun. So, kumbaga, gusto kong matutunan nyo na nung walang-wala kayo, pwede nyo akong pagkatiwalaan. So, ngayon na meron kayo, kaunti man yan o marami, dapat yung tiwala nyo sa akin, naroon pa rin. Kasi nung time na walang-wala kayo, hindi ko kayo pinabayaan o hindi kayo nagkulang dahil nandun ako. Amen? Amen. So, tatlo na, di ba? Una, pangangaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, pagiging compassionate sa kapwa. Pangatlo, pagtitiwala. So, isa sa katangian ng isang apostol ay dapat may tiwala kay Lord. Amen? Amen. Yan. So, medyo matatapos na tayo. Pagpasensya nyo kung medyo lumagpas ako. 15 minutes na lang pa. Ayan. So, he proclaims salvation, he manifests compassion, and he maintains trust. Okay? And then, medyo iba na yung tono ng Lucas
9 verse 4, if I recall correctly. Iyan. Sa alingman bahay kayo pumasok, doon kayo tumigil at buhat dooy, umalis kayo. Iyan. So medyo iba na yung tono dito. Sa alinbahay, pumasok doon kayo tumigil at buhat doy, umalis kayo. Ang ibig sabihin lang dito ni Jesus, kung mangangaral kayo sa isang lugar, kung ano yung unang bahay na tumanggap sa inyo, doon na kayo manatili. So bakit kailangan ipag-iinan ni Jesus yun? So, may times kasi na nakakarinig tayo ngayon, yung mga tinatawag na traveling preachers. Ayan. So, wala naman akong na-experience. Pero, there are times na yung pag-minister ng mga teachers or ng mga false teachers, if I would specify, minsan yung pag-travel nila, magtuturo sila, travel sa isang bahay, tapos pag okay na, kumbaga, feeling nasatisfy na siya, ay ito, parang mas mayaman to na believer. Doon tayo magturo sa bahay ni doon tayo mangaral. Tapos, may mayaman tayong kapatid sa Bulacan or sa kung saan mang lugar. Doon naman tayo. So, may tendency minsan na yung ministeryo nahaluan ng personal agenda. And in this case, kaya sinasabi ni Jesus, kung saan ka pumirme or kung saan ka tinanggap nung na bahay, doon ka manatili. So, ang tinuturo ni Jesus dito is contentment. Okay? So, kumbaga, kung sino man yung tumanggap sa'yo na kapatid, siya yung nagbigay sa'yo ng resources, be content. Kumbaga, doon ka na lang manatili hanggang matapos yung ministeryo mo. Okay? So, hindi na, ginagawa, o sinabi to ni Jesus para hindi, ang pinakaayaw ni Jesus kasi yung makita o mapagbintangan yung mga apostol na hindi nagtuturo para sa kaharian, kundi para lamang sa pera. Okay? So, ang tinuturo ni Jesus dito at that time is contentment. Kung sino yung nag-receive sa'yo o kung sino yung tumanggap sa'yo na bahay, doon ka manatili hanggang kayo'y umalis. So, at that time, sa Jerusalem, wala din namang mga hotel nun. So, mga, kumbaga, mga bahay tuluyan lang talaga. Kaya, at that time, wala ding permanent na tutuluyan sila. Talaga nakikituloy lang sila from house to house. Actually, makikita din natin yan in Acts. Kaya nagkaroon tayo ng mga quote-unquote house churches. Kasi, kumbaga, hindi naman siya, pagpunta mo sa isang city, nagpatayo ka na agad ng simbahan, tapos doon na yung mga apostles. So, at that time, kung saan sila tumuloy na bahay, doon sila nag-minister sa city na yun. Pero, makikita natin na lumagi lang sila doon sa iisang bahay. Ayan. Actually, later down in 1 Timothy 6 verse 8, nasabi ni Timothy, if we have food and covering, be content. So, kumbaga, kung meron ka ng makakainan, meron ka ng matutuluyan, pwede ka nang maging kontento doing your ministry. And para sa akin, yung contentment, ayan. 1 Timothy 6, verse 8 po. Ayan. So, yan. So, kumbaga, kaya din siya naging importanteng katangian ng isang apostol, yung pagiging kontento, kasi, again, nung previous natin na diniscuss yung pagtitiwala, kumbaga, kaya mong maging kontento sa kung ano man yung natatanggap mo ngayon, kasi may tiwala ka sa kanya na siya ang magpupuno ng mga magiging pangangailangan. Okay? Ayan. So, wag kayong mag-alala. Last na po. Huling-huli na. So,
So, dinugtungan niya sa alimang bahay na pumasok, doon kayo tumigil at buhat doon ay umalis kayo at yung karugtong, saan man kayo hindi tanggapin. So, kumbaga, ina-acknowledge ni Jesus, hindi lahat ng bahay welcome. Di ba? And siguro sa mga matatagal na dito na Kristiyano, hindi lahat ng pinuntahan nyo or pinashare nyo ni Jesus, tumanggap agad. Di ba? Hindi naman open arms. Lalo ngayon na marami pong iba't ibang paniniwala sa buhay. So, may mga bahay talaga na hindi tumatanggap sa mga apostol. Nasensya na po. May naalala lang. Pero ayun nga, saan man kayo hindi tanggapin sa pag-alis nyo sa bayang iyon, ay ipagpag nyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. So kung tinuturo sa isang banda o sa verse 4, yung contentment, sa verse 5 naman, I would say, tinuturo naman yung discernment. Okay? So, minsan kasi may mga Christian na kahit yung atmosphere hindi na akma, yung Christian minsan manhid. kumbaga, hindi na natutuwa yung, kumbaga ayaw na nung nakapaligid sa kanila yung word of God. Pero syempre, on fire na on fire ka, gusto mo talaga mag-share ng word. Hindi mo na aantala. Pero dito, binibigyan ng precaution yung mga apostle na kung tingin mo na hindi sila receptive o kung tingin mo hindi open yung opportunity to plant a seed, edi wag nating ipilit. Yan. Actually, meron ditong magandang yan. So, isa sa magandang passage or isang magandang isang magandang passage dito na magpo-point out nung paano magkaroon ng discernment ay yung Matthew 7 verse 6. Yan. So, medyo familiar kayo sa Matthew 7 verse 6. Ano ba ito? So, sabi dito sa Mateo 7, wag niyong, tama ba? Wag niyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay at wag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. So, medyo extreme po, di ba? Pero, ganito po isipin natin. Kayo po ay mangaral ng salita ng Diyos, ang dala niyo po ay salita ng Diyos. Yung, baka pag nabanggit po yung aso na iisip niyo yung mga alaga niyong aso sa bahay. Hindi po ganun yung mga aso nung time ni Jesus. So, wala pong nag-aalaga ng aso sa bahay nila nung time ni Jesus. Ang mga aso po noon, mga katulong sa pastol. Kumbaga, yung mga aso noon kasama ng mga tupa, ng mga kambing, para may tawag doon eh. Pag kailangang, pagtipunin yung mga tupa, papakawalan yung aso para takutin yung mga tupa pumasok sa kanilang kawan or kulungan. Ayan. So, hindi po cute yung mga aso ng time na yon. Yung mga aso ng time na yon, mga savage, mga talagang pag nakita ka, sasakmalin ka. So, isipin nyo po, may dala kayong salita ng Diyos, tapos iaabot nyo sa parang aso. So, ano po yung description yun sa tao? Kumbaga, imbes na kunin yung Word of God, yung aso ng time na yun, parang gusto kang, sakmalin. Kumbaga, hindi lang yung iaabot mo yung gustong kunin, pati yung buong kamay mo, gusto niyang tanggalin sa'yo. So, ganun yung sinasabi dito ni Jesus. Even though extreme yung pagkakasabi, kumbaga may kasabihan nga yung mga modern na kabataan, tama naman yung pagkakasabi, masakit lang yung pagkakasabi ni Jesus. Okay? So, kumbaga extreme na, grabe naman, may tao bang parang aso kung mag-receive ng Word of God? And dito sa pangalawa, perlas. Diba? If you have, kapag nagbibigay ka sa tao, o kumbaga naghahayag ka sa tao ng Word of God, para
pwede mo rin ihantulad sa perlas. Pero, alam niyo naman po yung katangian ng baboy at that time, sila yung pinakamaruming hayop sa mata ng mga Hudyo. Kumbaga, sobrang dumi ng mga baboy. Kaya, kumbaga, kung tingin nyo, kung kayo nagpapastol or kumbaga, kung kayo naghahayag ng salita ng Diyos, kung tingin nyo yung makakaharap nyo ay parang aso or parang baboy, in essence, na hindi makakatanggap ng salita ng Diyos, kundi ang gusto lang ay, kumbaga, dumihan, gusto lang ay ibaliwala yung salita ng Diyos. Huwag niyong ibigay. Amen? Amen. Ayan. So, kumbaga, I know, medyo extreme yung statement, pero yun talaga yung sinabi ni Jesus. Ayan. So people that are like pigs and dogs are people who do not appreciate what is holy or people who are unable to appreciate what is precious. Kumbaga, hindi nila na-appreciate yung pagiging kabanalan, hindi rin nila na-appreciate yung kahalagahan ng dala mo na salita ng Diyos. Okay? Sabi nga ni Jesus, the kingdom of heaven is like a pearl in which a man, when he found it, sold everything to purchase the pearl because he understood its value. So, makikita yun sa Matthew 13. So, kumbaga, tayo, madaling sabihin sa atin kasi tayo ba lahat dito, nakatanggap kay Jesus. Amen. So, tingin ko naman lahat tayo. So, ang tingin natin sa salita ng Diyos, sobrang halaga na kumbaga, hindi natin ito pagpapalit sa kahit anumang bagay. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng tao ay kagaya natin. Kaya nga po tayo may mga tao na kailangan pang i-reach out. Diba? Kaya nga po mandate ni Jesus na patuloy tayong humayo hanggang ngayon. So, hindi pa po tapos. Kumbaga, ang Great Commission ay hanggang ngayon, kailangan pa rin natin ituloy kasi may mga tao pa rin na kailangan nating i-reach out. Pero kung may mga tao tayong makikita na pag-reach out natin, tingin nyo hindi pa handa. Diba? Hindi pa handa sa salita ng Diyos. Wag po nating Kasi minsan po, pag pinipilit po natin, imbis na nakakabuti yung imahe, sumasama po yung imahe ng pagiging Kristiyano sa kanila. Amen? Amen. Amen. Ayan. So, actually, nangyari yan in Acts 18 verse 6. Nung sila Paul and nung mga disciples nangaral in Acts 18 verse 6, when they resisted and blasphemed, Paul himself, tingnan natin yung Tagalog. Yan, nang sila'y tumutol at lapastanganin si Paul na nagtuturo at that time, ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, ang inyong dugo'y sumasa inyong sariling mga ulo. Ako ay malinis. Mula ngayon, pupunta na ako sa mga hintil. Ayan. So, kumbaga, ito, in action mismo nung ginagawa. And, magtataka kayo, bakit ganun yung tradition nila ng pagpagpag? Okay? So, kumbaga, kapag yung bahay na natuluyan nila ay hindi tumatanggap, kagaya nga nito, tutol at lumalapastangan sa salita ng Diyos, ang tingin nila dun sa bahay na yon ay madumi. So, kumbaga, para hindi kumapit yung unclean or yung pagiging madumi nung pagkatanggap sa kanila, kaya po nagkaroon ng custom yung mga Hudyo na pagpapagpag ng kanilang mga kasuotan. At parang pagpapagpag ng kanilang mga pa. Ayan po. Amen. So, malinaw po ba? Okay po. So, babalikan ko lang po yung 5. So, ang profile ng isang pagiging apostol, ulitin ko lang, nagpipreach po siya ng salvation, nagpapakita po siya ng compassion, nagpapatuloy ng pagtitiwala or ng trust kay Lord, nagpapakita ng contentment kung saan man siya mapunta, at syempre, meron ding discernment. And
from verse 1 to verse 5, yun yung mandate ni Jesus. And nung verse 6, verse 6, Lucas. Ayan. Sa verse 6, at sila'y umalis at nagtungo sa lahat ng nayon na ipinangaral ang magandang balita at nagpagaling ng sakit sa lahat. And, ayun po, again, doon na po magtatapos yung aking passage. Maraming salamat po. Again, makikita natin actually sa further verses, actually napakita ko na isa sa mga verse na naging successful yung paghayo ng 12. So, bago po tayo magtapos, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po at bagamat maikli yung aming passage, kumbaga, marami po ang gusto nyong ipangusap po sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat na pinapaalala niyo sa amin na kagaya ng sinabi niyo sa Great Commission, Panginoon, na kami ay humayo. Naway maisabuhay din po namin yung katangian ng pagiging apostol na kami ay mangaral po ng inyong kaligtasan, maging compassionate sa aming kapwa, magtiwala lamang po sa inyo, Panginoon, maging kontento sa aming kalagayan at kung ano man ang meron kami ngayon, Panginoon, at magkaroon din po kami ng discernment, Panginoon, kung ano po yung aming lalakarin at kung ano po yung dapat namin gawin na may gabay ninyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, din po sa opportunity na to. Naway kayo po ang magtuloy ng pangungusap sa aming pag-uwi sa ngalan ni Jesus. Salamat po, Pastor Lali. Maraming salamat. Okay. Sige, worship team. So, nakita natin, mga kapatid, no? Thank you, Brother Jimboy. So, yung pointers na binanggit niya, no? Yung preach the kingdom of God, compassion, trust God, contentment, and discernment. So, sige po, tayo po ay tumayo for closing song. Let us glorify the Lord for this song, mga kapatid.
Okay? Sige. So after po nito, mayroon tayong short meeting lang po. Next week na lang po yung ating youth, men's, and women's fellowship. Meeting lang po tayo sa ang ating anniversary. Gagawin po natin ng March 15 next isang buwan. So, Lord willing, pag-usapan natin kung ano yung gusto ni Lord, ha? So, ika-8 taon na po tayo this year. Sige po, let's pray. Meron pang gustong pag-pray bukod sa mga may sakit, continuous healing, tuloy-tuloy lang po tayo. Sino pa ho? Ay, welcome po pala si Sister, best friend ni Nanay, Sister Sinaida. Okay? Kailan ba? May sakit? May sakit. Okay. Sige po, manalangin po tayo. Amin Diyos, salamat po sa pagpapala po na yung salita. You're very genius, Lord. Salamat po sa Espiritu Santo na wisdom na pinagkakalob mo sa church na ito, Panginoon. Salamat po sa binahagi ni Brother Jimboy. Patuloy po kami nagpapasalamat din po, Panginoon. Inipon niyo po ang iyong mga anak sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga may sakit po. Dalangin namin apo ni Brother Don, si Lucas. So, mga bata, Panginoon, marami pong mga sakit na dumadapo sa mga edad nila. Praying po kami, Lord, na ang kamay mo ay patuloy na magpala sa mga may sakit na sila'y gumaling, aming Diyos. Doon din po kay Hana, aming Diyos. At dalangin din namin, Panginoon, sa church, dalangin namin ng complete recovery po, Sister Tess. Recovery din po at kagalingan kay Tatay Isidro, Panginoon. Sana loobin mo na sa susunod na pagtitipon namin, makasama namin siya rito. Ganun din po, Lord, sa laboratory po ni Brother Jober, sa creatinine din, Panginoon. And then, patuloy namin tinataas na yung kalakasan po ni Nanay Nita, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang complete healing din, Lord. Yung brother ko, dalawa po yung kanyang concern para sa kanyang medical, sa creatinine, tsaka sa cardio. Dalangin namin na siya gumaling. At yung na-aksidente sa kanya sa paa niya, nawa, Lord, gumaling din po at yung likod niya, Panginoon. Salamat din at minor lang po yon. Patuloy ko tinataas sa inyo, Lord, ang complete healing din kay Sister Nancy, na nakita namin siya, medyo inuubo po pa, Panginoon. At sa sino man, Lord, na nakakaranas po ng karamdaman sa oras nito dito sa church, kaya kalungkutan, comfort din kay Brother Wilbert po na namatayan po ng kanyang anak, Panginoon. Dalangin namin ang comfort sa pamilya nila, Panginoon Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang healing po about anxiety, depression. Dito mo sa church, sa mga viewers, salamat po sa pagpapala, Lord, na kami, Panginoon, iniipon nyo dito upang magkaisa kami sa iyong salita. Tunay nga na, Amang, salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo ay nagbubuklod po para ang salita mo ay mahayag. Salamat po, Panginoon. Ang salita mo ay mahayag din sa aming mga kakilala. Binigyan mo kami ng karagdagang procedure kung paano i-share ang gospel outside this church, kung paano maghayo, kung paano mag-share, i-share ang ebanghelyo, Kingdom of God, i-share po sila sa mga tao. At kung mayroong may sakit sa tahanan dadalawin namin, andun nawa ang aming manalangin para sa mga may sakit. Dalangin namin, Lord, na makakilala po sa inyo ang mga dadalawin, mga bahay, tahanan, kaibigan, kamag-anak, opisina, o saan mang salita mo inahayag, nawa ay magkaroon ng malaking impact ang salita mo sa makakadinig nito, Panginoon. Maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat kapatid na narito, Panginoon. Ingatan niyo po sila. I-bless niyo po sila sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan. Ingatan sila sa paglalakbay nila, saan man sila pupunta, Panginoon. Dala-dala ang iyong salita, dala-dala ang Espiritu Santo na kagalakan at ang katuwiran na tinuro mo sa amin ay mahayag din sa aming sarili.
Maraming salamat. Itinataas po namin ng lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Paano lang konti picture lang kayo? Diyan lang muna kayo, okay lang?